Okay, mga kapatid, I would like to introduce to you our topic for this morning. So, kita nyo ang ating background, daily doctrine. At alam nyo naman, sa bawat doktrina, kahit naman po yan ay hindi direktang pagtuturo sa ating buhay, sa ating application, marunong naman tayo mga kapatid na maglapat niyan sa ating buhay. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. At inayos ko yung aking outline tungkol sa activity ng ating Panginoong Hesus during sa kanyang kamatayan at sa kanyang resurrection. Ano ba yung kanyang ginawa during that period of time mga kapatid. At dito po tayo masyadong nakilala at binatikos dahil po sa pagtuturo daw natin mga kapatid ng heretic. Gayunpaman ay akin po itong ituturo muli ng dahan-dahan sa inyo ngayong umaga. And I hope you will be ready mga kapatid para tanggapin ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman ako magtuturo ng hindi ko na pag-aralan at kumbinsidong ako sa aking sarili na ito'y totoo mga kapatid. Because our King James Bible and the Holy Spirit and the Scripture mga kapatid is very clear on this mga kapatid. Okay? So I hope na ready na po kayo at tayo po mga kapatid ay magsisimula na. Pag-uusapan po natin this morning the keys of hell and of death. Understanding what happened between the cross and the resurrection. Mga kapatid, ang ating text ngayong umaga ay makikita natin dito. Revelations chapter 1 verse 18. Revelations chapter 1 verse 18. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos mga minamahal. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sapagkat isang malaking karangalan na ikaw po ay aming itanghal, ipagbunyi sapagkat kayo po ay Diyos naming makapangyarihan. Hindi nakikita, ngunit damang-dama namin ang iyong pagmamahal at ang inyong presensya. Kaya Panginoon, tanggapin po ang aming offering, ang offering ng puso at ang sarili namin sa pag-absorb ng iyong salita this morning. In Jesus' name, your Son, Amen and Amen. Mga kapatid, ngayong umaga ay atin nga pong tatalakayin yung activity ng kaluluwa ng ating Panginoong Hesus during, in between ng cross and ng resurrection, mga kapatid. Nung panahon na ito po ay atin pong itinuro sa Facebook, mga kapatid, ay naging masyadong kontrobersyal. Pinutol-putol ang atin pong video at pinakita lamang ay yung mga bahagi ng aking mga sinabi na hindi po naiintindihan ang konteksto at dahil po doon ay tunay nga namang ako'y naging kulto. Okay? Ngayon po mga kapatid ay mas lalo po nating ipapaliwanag ang bagay na ito sapagkat we can do nothing against the truth but for the truth, mga kapatid. Ano man ang sabihin ng tao, wala na tayong magagawa doon, but ang katotohanan ay dapat po nating masabi, mga kapatid. Okay? Ngayong umaga, naniniwala ako ng kausap ko ay naniniwala sa Diyos at sa kanyang salita. At tayo po mga kapatid ay alam ko na ready na malagyan, mapunan, mga kapatid, masuplayan ng karunungan ng salita ng Diyos ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Okay? Now, mga kapatid, ngayong umaga ay pumunta tayo sa ating introduction. Introduction po tayo mga kapatid. The words of our risen Lord in Revelation chapter 1 verse 18 declare His complete victory. Amen. Over death and hell. Kita niyo po dalawa po ang susi at nasa plural form yung pong salitang keys. Diyan. So, mayroon pong higit sa isang susi mga kapatid. At ang nakalagay po dyan ay hell and of death.
So, ang mga places na ito, mga kapatid, ay pinuntahan pareho ng ating Panginoong Jesucristo during the time na siya po, mga kapatid, ay hindi pa nagre-resurrect. Okay? This keys symbolize authority. The one who holds them has the power to open and shut, to release or confine, to give life or to condemn. Amen. Yan po ang ating Panginoong Jesus. But a question arises, mga kapatid, what exactly happened between the time Christ said, "It is finished," on the cross and His glorious resurrection 3 days later. Okay? Yun po ang ating sasagutin ngayong umaga, mga kapatid. And I hope na ito'y maging malinaw na malinaw sa ating lahat. Sapagkat kapag naiintindihan nyo po ito, ay tunay nga pong lalo nyong ma-appreciate o lalo nating madadakila ang pangalan ng ating Panginoon at lalo pong magpupush sa atin na paglingkuran po siya kahit na medyo mahirap or sobrang hirap. Depende yan sa atin po, mga kapatid, kalagayan sa panahong ito. Some wrongly imagine that Jesus went to hell to suffer at the hands of the devils. Okay? Or the hands of devils. An idea Scripture does not support. Mga kapatid, nasa Bible na si Kristo ay pumunta ho ng impyerno. Totoo po yun. Pero wala po sa Bible na upang siya ay parusahan na kasama ng dyablo. Okay? Lilinawin po natin yan. Hindi rin po tayo nagtuturo na si Kristo'y binarbecue o tinosta doon po sa impyerno. Hindi po natin tinuturo yan. Dahil hindi naman po natutosta ang kaluluwa. Ang flesh lamang ang natutusta, mga kapatid. That's why, kinakailangan maging malinaw po tayo, mga kapatid, sabay-sabay nating sabihin kapag may yumuyurak sa doktrinang ito na hindi yun ang tinuturo namin at yun po'y gawa-gawa lamang po nila. Others think he simply slept until the 3rd day. So, yung iba naman nag-iisip na siya po'y natutulog lamang nung time na yon na si Kristo po ay namatay. Mga kapatid, habang siya naghihintay ng resurrection, ay siya po'y tulog lang. But hindi yun totoo. The Bible gives a clear, richer picture, mga kapatid. His work extended into the unseen realm, the lower parts of the earth. Makikita natin yan sa Ephesians 4:9, mga kapatid, na pumunta siya sa lower parts of the earth. This is where He proclaimed victory, fulfilled prophecy, and accomplished the next phase of redemption. Amen, amen. Think of a firefighter entering a blazing building, not because he's trapped, but to rescue those who are. The flames cannot consume him. Amen, amen. God cannot consume by the fire, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay Diyos at hindi siya pwedeng makonsume ng fire, mga kapatid. The flames cannot consume the Lord Jesus Christ because He is fully protected. But He chooses to go in, facing the danger head-on to deliver others. So, yan po yung ating example, yung ating pong illustration na firefighter or bombero, mga kapatid. Okay, gayon pa man, si Jesus Christ, mga kapatid, ay dinanas po ang mga bagay na dapat danasin po ng tao para lamang po tunay na tayo'y ma-rescue, mga kapatid. This is an imperfect but useful picture of Christ's descent after death, mga kapatid. As God manifest in the flesh, that's the Lord Jesus Christ, He could not be destroyed by fire or death. Yet, for our sake, He entered the very realms where sin's penalty was manifest and emerged victorious. Amen, mga kapatid. Ngayong umaga, atin munang pag-aaralan kung sino si Jesus Christ. Matatats natin ang kanyang pagka-Diyos o ang kanyang deity. At matatats din natin ang kanyang pagiging human being, mga kapatid, sapagkat siya nga po ay nakaranas na isilang sa pamilya ng tao, mga kapatid. Iyan po ay upang tunay na maging mediator between God
and man, mga kapatid. So number 1, pag-usapan natin God's nature and relation to hell. Okay? Pag-usapan natin ang katangian ng Diyos o pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at ano po ang relasyon nito sa impyerno, mga kapatid. Before we discuss Christ's presence in hell, we must understand who God is and how His nature relates to the existence of hell. Alam nating lahat na si Jesus Christ ay creator, mga kapatid. Maliwanag po yan sa John 1:1. At sinasabi, mga kapatid, sa ibang mga kasulatan na si Jesus Christ ay ang creator. Number 1 sa ating point, God is the creator of all things, including hell. Okay? Unang-una po, dapat maging malinaw sa ating lahat na si Jesus Christ, ang Diyos, mga kapatid, ang lumikha ng impyerno. Matthew chapter 25, verse 41, sabi ng salita ng Diyos, babanggitin ko lang yung part ng verse, everlasting fire, prepared for the devils and his angels. Yung his dyan, mga kapatid, ay yung Diablo. At alam po natin na ang creator of all things ay walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. So, maliwanag po na ang impyerno, mga kapatid, ay Diyos ang gumawa. Ito po ay nakaprepare sa lahat ng mga fallen angels at mga hindi napatawad na makasalanan sapagkat ni-reject nila ang gospel of the grace of God. Hell was not an accident or a product of Satan's power. It was created by God as a place of judgment for the devil and his angels. Since God is its creator, He has absolute authority over it. He can enter it without fear and command it at will, mga kapatid. So, dapat maintindihan nating lahat na si Jesus Christ o ang Diyos, mga kapatid, may mababasa tayong verse mamaya na ang Diyos ay pumupunta ho sa hell, pero hindi po siya na papaso o na naaapektuhan ng apoy na ito. Pero iba po ang case pagdating sa ating Panginoong Jesucristo nung dinala niya po ang ating mga kasalanan doon. Okay? Number 2, mga kapatid. Number 2, God is a spirit. Ang ating Panginoong Jesus ay espiritu. Bago siya, mga kapatid, magkatawang tao, ay wala po siyang laman at buto. Siya po ay talagang espiritu. Ang sabi, mga kapatid, sa John chapter 4, verse 24, and Luke chapter 24, verse 39, a spirit hath not flesh and bones. So wala pong buto at walang laman ang Panginoong Hesus o ang Diyos, mga kapatid. In His divine essence, God is immaterial. Ang Diyos po hindi material. Hindi siya bahagi ng material thing. Okay? Fire cannot harm a spirit. Okay? This means the divine nature of Christ was never in danger from the fires of hell. So yung pagiging Diyos ni Kristo, mga kapatid, ay hindi kailanman nanganganib doon sa apoy ng impyerno. Which is yun po ang ipinapalabas ng mga sumasalangsang sa ating pagtuturong ito. Inuunahan tayo na mali at kulto daw tayo sapagkat itinuturing nating si Kristo na isang normal lamang o created person. Pero malinaw po na ating dinidiscuss at pinaniniwalaan na ang divine nature ni Kristo kailanman ay hindi po magiging in danger from the fires of hell sapagkat siya po mismo ang creator nun. Number 3, God is not man. Amen. God is not man. Before the incarnation of Christ, mga kapatid, He is with the Father. At ang sabi ng Hosea chapter 11 verse 9 and Isaiah chapter 40 verse 28, He is eternal, unchangeable, and cannot die as men do, mga kapatid. When Christ died, it was His human nature, not His deity, that experienced death. So dapat malinaw yan sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi gaya ng tao
na namamatay. Okay? Ngayon, nung siya po'y nagkatawang lupa at inako ang ating mga kasalanan, mga kapatid, doon siya nakaranas ng death. Pero yun yung part ng kanyang humanity, hindi yung kanyang divinity, mga kapatid. Number 4, God is a consuming fire. We have to understand na ang Diyos, ayon po sa Deuteronomy chapter 4, verse 24, siya po ay isang tumutupok na apoy. He is a consuming fire, mga kapatid. Siya mismo ay fire, mga kapatid. Kaya hindi siya matutupok ng sariling siya. Amen. Deuteronomy 4:24, mga kapatid, God is a consuming fire. This shows His holiness in judgment. He is the source of fire, not subject to it. Yan. So, dapat maging malinaw yan sa ating lahat. Number 5, mga kapatid, number 5. God is omnipresent even in hell. Ayan. So, maliwanag po, mga kapatid, sa Psalms 139 verse 8, Psalm 139 verse 8, na ang Panginoon, kahit po sa impyerno, ay kung may espasyo doon. Of course, may espasyo doon. Sabi niyan, if I make my bed in hell, behold, thou art there. So, lahat ng space, lahat po ng espasyo, sapagkat ang Diyos po, mga kapatid, ay sumasa lahat. Napakalaking Diyos ng ating Diyos. Walang space, mga kapatid, na hindi napupuno ng ating Diyos. Amen. Maliwanag po sa Bible yung immensity, yung pagiging malaki ng Diyos, mga kapatid, ay pinupuno niya ang langit at ang lupa. Pag-aaralan natin ang immensity of God, yung kalakihan ng Diyos. Kaya nga, yung espasyo dito, yung espasyo dyan, mga kapatid, nandyan ang Diyos. Kaya nga, wala pong nagpipray na hindi naririnig ng Diyos. Yung nagpipray sa Amerika ngayon at nagpipray sa Pilipinas ngayon, mga kapatid, naririnig ng ating Diyos. Ganyan ka makapangyarihan, ganyan kadakila, ganyan ka hindi natin kayang arukin kung sino ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? God is omnipresent, even in hell. Amen? Mga kapatid, hell is not a place where God is absent. It's a place where His justice is fully manifest. Amen? So yan po, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos. At maging sa impyerno, mga kapatid, ang presensya niya ay naroroon. Number 6, God will not be burned by fire. Ang Diyos ay hindi kailanman pwedeng masunog ng apoy. Sa Daniel chapter 3 verse 25, the fourth month in the fire, ay no other than but our Lord Jesus Christ, the Son of God, walk in the fiery furnace with Shadrach, Meshach, and Abednego, untouched by flame. If He could do that in Babylon, He could do it in the depths of the earth, mga kapatid. Now, ang ating Panginoong Jesucristo po, kahit siya pumunta sa impyerno, hindi kailanman siya pwedeng mapaso o mapaano. Sapagkat siya po yung Son of God dito sa Daniel chapter 3, verse 25. Pero sabi ko nga po sa inyo kanina, ibang usapin. Kapag ka po ang pinag-usapan ay yung kasalanan ay daladala niya, mga kapatid. O bilang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, ay pwede niyang maranasan yung pagiging tao niya, mga kapatid, doon sa impyerno. Okay? So, maya-maya po, makikita natin yan, ha? Now, Roman numeral number 2 sa atin pong tinatalakay. Roman numeral number 2, ang una nating tinalakay, mga kapatid, ay the nature of God and its relations to hell. Okay? Number 2, mga kapatid, God manifest in the flesh and His death. Ayan. Yung Diyos ay nag-manifest in the flesh at sa kanyang kamatayan, mayroong pong panibagong bagay na dapat kayong maunawaan. Okay? Ako po'y naggumawa ng isang lesson at ito din po ay binabatikos ngayon dahil sinasabi nila, alam niyo kung ano yung lesson na yung na aking ginawa, mga kapatid? The new creature. Si Kristo ang panganay. Okay? Christ is the firstborn
in the new creature. You know why? Sapagkat sa langit ay nag-i-exist na po si Kristo bago po siya isilang ni Maria. At siya po ay the eternal Word of God. Wala po siyang laman, wala po siyang buto, mga kapatid. Ngunit nung siya po ay nag-resurrect, mga kapatid, yung kanya pong body ay naging glorified body at siya po ay umakyat sa langit, mga kapatid, at for all eternity ay dadalhin na po ni Jesus Christ ang katawang yaon, mga kapatid. Okay? That's why ang tawag doon sa glorified body ni Jesus Christ ay the new creature. At yun din po ang pattern na magiging katawan natin kapag tayo na-rapture o kapag tayo po ay nag-resurrect, mga kapatid. He is the firstborn among many brethren. But gayunpaman, hindi po yun ang ating topic, pero bibigyan ko po ng pagkakataon ng daan para ituro po yun live, mga kapatid, sapagkat iba yung nakasulat at iba po yung ine-explain natin sa video. Okay? God manifests in the flesh and His death. The descent of Christ into the lower parts of the earth must be understood in the context of incarnation. Okay? So, dapat nasa konteksto po ito ng pagiging human niya. Okay? Number one, mga kapatid. Number one sa ating point na ito, sa Roman numeral number 2. Okay? Number one, the Word became flesh. Okay? John chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 14, 1 Timothy chapter 3 verse 16, and Hebrews chapter 2 verse 14. Maliwanag na makikita po natin dyan, God took on humanity to experience death for our redemption. Okay? Hindi mamamatay ang Diyos at hindi maliligtas ang tao kung hindi siya magkakatawang tao at mamamatay in our behalf. Okay? Kaya nga, mga kapatid, kung hindi naniniwala ang isang tao na si Kristo Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang ating mga kasalanan, lahat ng religion na hindi po naniniwalang si Kristo Diyos na nagkatawang tao ay walang pag-asang maligtas. Yes, yun po ang katotohanan. Sapagkat malinaw yan sa kanyang salita, pero sinadya nila pong hindi paniwalaan. Number two, He became sin for us. He's not only became flesh, the Word, He's not only became flesh, the Word, okay? Sa John 1:1, He's the Word, the eternal Word of God. Yes, but sa number 2, sa point number 2, He became sin for us. Napakaliwanag yan. Hindi sinabi ng Bible na siya po ay naging makasalanan o He became sinner. Kailanman, mga kapatid, hindi po pwedeng maging makasalanan ang ating Panginoon. Pero mas matindi ito. Siya po ay naging kasalanan, mga kapatid. Alam nyo, ang problema ng marami kung bakit hindi ito mag-gets, hindi ito maintindihan, sapagkat hindi po sila tunay na naniniwala sa King James Bible. Hindi sila naniniwala, mga kapatid, na inspired ang King James Bible at kinakailangan pa nilang pumunta sa Greek and Hebrew lexicons para i-explain kung ano ang Word of God. Mga kapatid, ang King James Bible ay very accurate. At ito po ang mismong inspired Word of God, mga kapatid, na iningatan ng Panginoon in all generations, kagaya po ng kanyang promise sa Psalms chapter 12, verses 6 and 7. Okay? Now, He became sin for us. Saan natin makikita yan? 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Okay? He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yung Diyos Ama mismo ang gumawa sa Kanya, ginawa siya ng God the Father na kasalanan. Hindi makasalanan kundi kasalanan. Saan pupunta ang kasalanan? Okay? 2 Corinthians 5:21, malinaw yan, mga kapatid. Not that He became sinful in character, but He took upon Himself the full legal penalty of our sin. Okay?
So, dapat maintindihan po natin yan. He took upon himself the full legal penalty of our sin. Amen. Number 3, mga kapatid. He experienced both the physical and soulish death. Yan. Dapat maunawa natin lahat yan. Naranasan ni Kristo, mga kapatid, ang parehong kabayaran o kamatayan, okay, sa physical at maging po sa kanyang kaluluwa. Ano ibig sabihin ng death? Maliwanag po sa Isaiah chapter 52, mga kapatid, o chapter 59 verse 2. Death means separation. Okay, nakaranas po ng physical, the separation of Christ's body, soul, and spirit. And soulless death is the separation of God. Okay? God and the soul in hell, mga kapatid. That's why nung si Kristo'y sumigaw na, my God, why hast thou forsaken me? That's the cry of a sinner. Na si Kristo po ay naging kahalili po natin, mga kapatid. My God, why hast thou forsaken me? That is the second death o the soulless death, mga kapatid. Okay? At ako'y naniniwala din kung bakit ang tawag, mga kapatid, sa lake of fire ay second death. Sapagkat ito po ay yung ikalawang kamatayan. Ang first death kasi ay ang paghihiwalay po ng body, soul, and spirit. Pero, mga kapatid, ang second death ay ang paghihiwalay ng kaluluwa ng Diyos mula sa Diyos. Ang second death ay ang paghihiwalay ng kaluluwa ng taong makasalanan o kaluluwa ng taong may kasalanan, mga kapatid, sa presensya ng buhay ng Creator, ng kanyang tagapaglikha. Kaya po tinawag ang lake of fire, mga kapatid, na second death. Sapagkat yun naman talaga ang pupuntahan ng lahat ng nasa impyerno ngayon. Wala naman pong purgatory. Lahat po ng napunta sa impyerno ngayon ay didiretso po sa lake of fire, which is the second death, mga kapatid. Okay? Now, physical death. What is the physical death? The separation of the spirit from the body. Of course, kasama yung soul sa James chapter 2, verse 26. James chapter 2, verse 26. At ano naman ang soulless death? Ang soulless death, experiencing the reality of separation and judgment in the unseen world, not as a condemned sinner, but as our substitute. So, ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay nahiwalay sa Ama. He tasted death in our behalf. Sinabi po ng Hebrews yan, siya po'y nakatikim. Hindi naman sinabi ng Bible na, di ba, alam naman niyo yung sinabing kinain o natikman. Mga kapatid, pag sinabing kinain, nilamon, ibig sabihin ay talagang ubos. Okay? Walang natira. Pero pag sinabing tinikman, konti lang. So si Jesus, ginamit yung word na He tasted death for every man. Ibig sabihin, mga kapatid, nung siya po ay pumunta sa hell at daladala yung ating kasalanan, mga kapatid, naranasan po niya yung dapat maranasan ng tao sa maigsing panahon. Pero sapat na yon, mga kapatid, for our redemption. Amen? So, because of this, mga kapatid, tayo po ay tinatawag na mga kulto, pero hindi po lubos na naunawaan kung ano po ang ating punto. Pero, andito na nga po, nilatag na nga po natin, mga kapatid. Narito po lahat ng verse. At hindi po tayo, mga kapatid, nanghuhula dito. Okay? Number 4. His spirit returned to God. Ang kanyang espiritu nung namatay siya, mga kapatid, nang sumigaw siya ng it is finished, sa John 19:30 at sa Luke chapter 23 verse 46, mga kapatid, at the moment of death, his human spirit went immediately to heaven. Saan? Sa God the Father. Okay? Yun po ang nangyari, mga kapatid.
sapagkat si Kristo nga po ay naging tao, mayroon po siyang katawan, kaluluwa, at espiritu. Upon first death, okay, naghiwa-hiwalay po yung tatlo na iyon. Okay? Ang kanyang katawan ay pumunta sa tomb, ang kanya pong soul, ang kanyang spirit pumunta sa Father, but ang kanyang soul, mga kapatid, ay pumunta ho sa hell. Number 5, His body bore our sins and died, and of course, was buried. Sa Romans 6:23 and sa 1 Peter chapter 2 verse 24, it remained in the tomb until the resurrection. So malinaw mga kapatid, na inako ni Kristo, dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. So maliwanag po yun. At siya'y namatay. Pero ang isang makasalanan ayon sa Romans 6:23 ay magbabayad ng 2 kabayaran. Okay, ulitin ko po. Ang isang makasalanan na hindi po naligtas o napatawad ay magbabayad ng 2 beses. Ano po? Unay physical death. Kaya yung sinasabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yung death po doon, mga kapatid, ay lahat ng kamatayan na may kinalaman sa kabayaran nito ng kasalanan, mga kapatid. Okay? Kaya nga po, ang isang taong hindi ligtas, ano pong mangyayari sa kanya? Di ba mamamatay physically? Tama? Kung bayad na ang kasalanan ng tao pagkatapos yung mamatay physically, dapat hindi na siya pupunta ng hell. Gumagamit ba ako ng logic? Hindi yun basta logic. Talagang yun ang totoong nangyayari at nakasulat sa Bible. Amen! Ngayon, kung ang isang tao, mga kapatid, ay bayad na sa kanyang mga kasalanan upon his physical death, hindi na siya dapat pupunta sa impyerno. Right? Now, kung si Kristo po, mga kapatid, ang tagapaghalili o siya po yung humalili sa atin kaparusahan, mga kapatid, at si Kristo ay namatay sa kanyang physical, don't you think? Hindi pupunta at hindi possible na pumunta si Kristo doon sa fire para dalhin ang ating mga kasalanan at maramdaman niya ang tunay na mararamdaman ng isang tao na hindi ligtas. Mas reasonable, mga kapatid, na paniwalaan na si Kristo talaga ay talagang nagpunta ng impyerno, which is nandyan po, nakasulat ang daming verse. Okay? Isinend ko na nga sa inyo yung outline natin na ito, di ba? Hindi ko alam kung nakita nyo o baka busy kayo that time. I will send it again, maya-maya, mga kapatid. Okay? So, number 6, his soul went to the lower parts of the earth. Ang kanya pong kaluluwa ay pumunta po sa malalim na bahagi po ng lupa. Ang mga verses po ay Ephesians 4:9, Matthew chapter 12 verse 40, Acts chapter 2:27 and 31. Here, the heart of the earth refers to the underworld containing both paradise o Abraham's bosom and the place of torment, which is hell, mga kapatid. Yan po ang pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hawak po niya po ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno. Yung Abraham's bosom po, mga kapatid, nung nakuha na po ang laman nito at dinala po doon sa langit, during the time o sa panahon mismo ng si Kristo'y na buhay muli mula sa mga patay, hindi na ho Abraham's bosom ang tawag doon. Okay? Bakit? Wala na ho si Abraham doon eh. Ang tawag po doon ay place of death. Okay? Place of death. Ito rin po yung place na pupuntahan ng mga tribulational saints during tribulation. Kaya ang tawag po sa place na yun ay death. At ang susi o mga susi na hawak ni Kristo sa Revelations 1:18 ay the keys of hell and of death. So, dala-dala niya po dahil pumunta po siya doon. Okay? Now, napakadaming bahagi ng kasulatan. Kung babasahin lamang po natin ng tuloy-tuloy,
yung mga verses na aking binigay at sa inyo pong pagbabasa mismo. Hindi ko alam kung nagbabasa talaga o ng Bible o nagbabasa man ng Bible yung mga kumokontra po sa atin, pero hindi naniniwala talaga sa Bible, kundi doon sa hindi nila nakitang original kuno o mga dictionary ng King James Bible. No? Mga kapatid, maliwanag ang ating King James Bible na mayroon pong sariling dictionary. Tignan mo lang ang context niyan. Tignan mo lang ang cross-reference niyan. Malalaman mo kung ano ang kapakahulugan sa bawat salita ng King James Bible. Amen, mga kapatid. Number 3, Roman numeral number 3. Roman numeral number 3, mga kapatid, Christ's work in the lower parts of the earth. Yan. Pumunta na po tayo sa pinaka-sentro, sa pinaka-climax ng atin pong pinag-uusapang topic ngayon. Christ's work in the lower parts of the earth. Number 1, He entered both paradise and the place of the dumb. Sa place ng mga pinapahirapan or napahamak, mga kapatid. So maliwanag, mga kapatid, sa Luke chapter 23, verse 43, na si Kristo'y nangako, mga kapatid, na siya po'y pupunta ng paradise, right? At sa Luke chapter 16, verse 22, makikita po natin na meron po dong isinasalarawan ng Biblia na dalawang tao na namatay, si Lazarus at maging yung rich man. At nung nabanggit ang salitang hell, hell is the place of torment. Hell is the place where no water is. Yes. Place is the place of torment. Place of flame, mga kapatid. Pero sasabihin nila, hindi. Ang nasabi sa original ay Sheol. The Sheol. So ang Sheol ay daigdig ng mga patay. So hindi nagpunta si Kristo doon sa place of torment. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, pumunta siya sa hell. At kung sinabing pumunta siya sa hell, ang sabi sa King James Bible, hell is the place of torment. Therefore, Christ went to the place of torment. Yun po yung katotohanan. Amen. To the repentant thief, he promised, "Today thou shalt be with me in paradise." Yet scriptures also shows he proclaimed his victory to the dumb. So ibig sabihin, nagtagumpay pa rin siya. Hindi pa rin po siya iniwanan sa daigdig ng mga patay o doon po, mga kapatid, hindi po siya iniwanan sa place of torment. Maliwanag po yan, sinasabi yun ng Acts chapter 2, 27 and 31. Number 2, He purged our sins by Himself. He purged our sins by Himself. Maliwanag po na makikita natin sa Hebrews chapter 1 verse 3, Hebrews chapter 1 verse 3, and Isaiah chapter 1 verse 25, fire, image 3, speaks of purging and refining. His presence accomplished the final aspect of redemption's payment, mga kapatid. So, maliwanag na ang pagpunta po niya, nabagit yung salitang He purged our sins. At sa bawat pag-purge, na alam po natin, diyan ho galing ang salitang purga. Pag uminom ka ng pamurga sa bata, lumalabas po yung mga worms, right? Purga. Diyan din po galing ang salitang purgatory, mga kapatid. At ginamit yung word na yan kay Jesus Christ, He purged our sins. So, hindi po totally natanggal ang kasalanan po ng tao nung siya po, mga kapatid, ay nandun lamang po sa nakabayubay sa cross. Sapagkat ang physical na kamatayan ay umpisa pa lang ng tunay na parusa o kabayaran nito. For the wages of sin is death. At yung death na yon ng tao ay dalawa. Physical and soulish.
at si Jesus Christ bilang ating kahalili, we believe that Christ bore our sins in hell. He became sin for us who knew no sin. And he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. Number 3, he endured the pains of death. Ito na. Mga kapatid, dito po sa Acts chapter 2 verse 23 at saka po sa Psalm 116 verse 3 ay napakaganda ng pagkakalatag ng talata. Having loosed the pains of death, ayon po sa Acts chapter 2:24, nakalaya si Kristo mula sa pagkatanikala o pagkagapos ng pains of death. At ayon po sa Psalms 116 verse 3, the pains refer to the suffering of the soul in hell, not the body, since the body feels nothing after death. Right? So, ang pains of death, mga kapatid, na tinutukoy, ay tumutukoy po doon sa kanyang soul, hindi po sa body, sapagkat ang body ay hindi na po nakakaramdam kapag namatay na po. Ang nakakaramdam talaga ay ang kaluluwa. Amen. Anong sabi po ng Acts 2:24? I-extend pa natin ng mas madiin, mga kapatid. Acts 2:24, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. So maliwanag, mga kapatid, na yung pains of death ay hawak siya. Pero pinalaya siya, binuhay siyang muli ng ating Diyos Ama, sapagkat hindi daw siya maaaring pigilan o panatilihin na hawakan ng pains of death. So maliwanag po sa Psalms 116 verse 3, the sorrows of death compassed me. So may sorrow ang death. Kung ito po, mga kapatid, ay physical, paano nagkaroon ng sorrow ang physical death? The sorrow of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. So, napakalinaw, mga kapatid. Hindi ho tayo basta-basta nag-iinterpreta dito. Nababasa ho natin ang maliwanag na maliwanag. Letter A, mga kapatid, lalo pa natin i-explain yung pains of death na yan. Okay? Letter A, the pains are not physical suffering after death. Why? The body once dead is insensible. Ecclesiastes 9:5 says, the dead know not anything, meaning there is no sensation or bodily pain in the grave. Okay? In death, the body returns to dust. Genesis chapter 3 verse 19. And the spirit returns to God. Ecclesiastes 12:7. The body's nerve system no longer transmit pain. Therefore, maliwanag, mga kapatid, pains of death in Acts 2:24 and Psalms 116:3 cannot mean the physical agony of the corpse. Okay? Wala hong bangkay na nasasaktan. Maliban na lang kung kayo naniniwala po, mga kapatid, sa zombies. Okay? Number 2, for more explanation sa pains of death, the pains refer to the anguish of the soul in separation from God. Ulitin ko. The pains refer to the anguish of the soul in separation from God. Psalms 116 verse 3 clarifies this. The pains of hell speak of the soul's conscious sorrow in the realm of the dead, the unseen world beyond the
grave o the surface of the earth, mga kapatid. Hell here is not lake of fire. But alam natin na papunta, ikakast yung hell sa lake of fire sa Revelation 20 verse 14. But the state of the soul in death, a place of conscious reality for the departed soul. This is why in Luke 16:23 to 24, described the rich man in hell, being in torments, though his body was buried. Sa verse 22, makikita natin yon, his soul experiencing suffering. Ganyan po katotoo, mga kapatid, ang nangyari sa ating Panginoon. Okay? Number 3, sa ating, under sa Roman numeral number 3. Number 3 na po tayo. In Christ's case, on the cross, Jesus suffered in His body and soul. Mga kapatid, doon sa cross, dalawa po ang nagsasuffer. Yung body ni Kristo at saka yung soul niya. Opo, nagsasuffer na rin po yung soul niya. Sa Gethsemane pangalan eh. Okay, may sorrow of soul. Nabanggit yung sorrow of soul doon. So, Isaiah foretold, thou shalt make his soul an offering for sin. Oh, makikita natin yan sa Isaiah 43 verse 10. Thou shalt make his soul an offering for sin. Listen, lahat ng offering for sin sa lumang tipan ay connected sa fire. Walang offering of sin sa Old Testament na hindi ginagamitan ng fire. Kung si Jesus Christ, mga kapatid, ay inihula na magiging offering for sin ang kanyang soul, bakit mahirap tayong maniwala na pumunta siya sa impyerno at nag-suffer in our behalf? What's your problem? Do you really believe God? Or you just believing your intuition? Huh? His cry, my God, why hast thou forsaken me? Sa Matthew chapter 27 verse 46. Nagpapakita ito mga kapatid, hindi niya sinabing, my Father. Di ba? Ano po yung isa pong sigaw ni Kristo sa cross? Father, forgive them. Sapagkat di nila nauunawa ng kanilang ginagawa. Iyon yung panahon na siya po ay hindi pa separated from God. Pero nung sumigaw na po ang Panginoong Jesucristo na, my God, why hast thou forsaken me? Ito yung time na ibinuhos na po, inilagay na ang lahat ng kasalanan ng mundo sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Kaya nung siya po'y nalagutan ng hininga, hindi po dumiretso sa langit ang kanyang soul. Mayroon pong pinuntahan ng kanyang soul. Maliwanag po yon sa Matthew chapter 12 verse 40. Kung paanong si Jonah ay 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng balyena, ganun din ang anak ng tao ay 3 gabi at 3 araw sa puso ng lupa o dun sa lower parts of the earth. Walang iba kundi, mga kapatid, ang impyerno. Nakita nyo? My God, hast thou forsaken me, was the soul's anguish under the judgment of sin, not merely bodily pain. We have to understand that, mga kapatid. We have to understand that. After death, he descended into the lower parts of the earth. Of course, Ephesians 4:9, the realm of dead, yet unlike any man, he could not be holden of it because he was sinless. Okay? Sinless si Jesus Christ, pero dala-dala niya yung ating mga kasalanan. That's why sabi ng Bible, he tasted death. Okay? For every man. Number 4. Why Acts chapter 2 verse 24 says, lose the pains of death?
Why? Loose speaks of a release, not from nails of wounds, but from the grief of death on the soul. Okay? Death pains are like cords binding a prisoner. Sa Psalms 18:5, for Christ, these bonds were broken by the power of His deity and the Father's will. The resurrection was not just a reanimation of His body. It was the complete victory of His soul and body over death power. Therefore, the pains in these verses are soul's conscious anguish in death, not bodily sensation after burial. Amen. Christ's resurrection was the breaking of those soul bonds, proving death had no rightful claim on Him. Amen. Mga kapatid, ganyan po ka-victorious ang ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi ko sinasabing kapag hindi naniwala na pumunta sa impyerno ang isang taong sinesira natin na hindi siya masisave. O maging yung mga taong sabi nila Kristiyano na sila at shiner mo ito at sinabi na hindi ako naniniwala dyan. Hindi po nangangahulugan na hindi po sila saved. Ang kaligtasan po mga kapatid ay sa simpleng pananampalataya na si Kristo'y sapat na. At wala siyang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili. Kung yan po ang claim ng isang tao nagsasabi na ligtas po siya, hindi natin pwedeng hatulan na hindi siya saved kasi di siya naniniwala dito. Dapat maging malinaw ito mga kapatid. Hindi tayo kagaya ng mga taong nagsasabi na hindi po ligtas. Pag hindi ka naniwala si Kristo pumuntang impyerno, ikaw ang pupunta doon. Hindi po yun totoo ha. Kasi bago ko nalaman ito, bago ko naunawaan yung lalim ng pag-aaral na ito, ay ligtas na ho ako. Saved na ako mga kapatid. Amen? So, number 4, He preached to the prisons He preached to the spirits in prisons. Pagkatapos ni Kristong umalis doon mga kapatid sa pains of death, doon po sa impyerno, sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20, sa Jude chapter 1 verse 6, and Genesis chapter 6 verses 1 to 6, He declared His triumph over sin and death to the fallen angels bound since Noah's day. So, yung spirits in prisons dito ay walang iba kundi yung mga fallen angels. Alam niyo, nung time na aking tinuturo ito, maraming kumontra sa akin at nag-present din. Yung spirits in prison sa kanila, espiritu daw po yun ng taong makasalanan. Listen, walang espiritu ng tao na nasa impyerno. Wala. Dahil lahat ng espiritu ng tao ayon po sa Bible ay bumabalik lamang sa Diyos, pero hindi ho pumupunta ang impyerno. Okay? Yun ang problema. Nagkukunwaring alam, pinagtatanggol ang doktrina pero hindi nila naiintindihan mga kapatid ang kanilang mga sinasabi. Basta lang may maikontra at ang masakit pa nito, mga content creator lang naman sila. Okay? Yun po ang problema. Number 5, He arose victorious. He arose victorious. Sa Matthew chapter 28 verse 6 and Revelations 1:18, the resurrection sealed His conquest. He holds the keys of death and hell. Amen! Victorious ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay ko. At kung sumasampalatayang kasama ko ngayong umaga, ang tagumpay ni Kristo laban sa impyerno ay tagumpay natin. Amen. Pagkatapos nun, nabuhay siyang muli, mga kapatid. He offered His blood in heaven. Hebrews 9:12, He offered His blood in heaven. The final act was presenting His own blood in the heavenly sanctuary for our eternal redemption. Amen? Yun po, mga kapatid, ang finality, yung climax
ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. I-clarify natin ang mga doktrinang ito o ang doktrinang ito. Christ, linawin natin Christ did not go to hell to be tormented by devils. He went as our conquering Redeemer and substitute. Amen? His deity was untouched by fire. Only his humanity experienced death. Paradise is now in heaven. Wala na ho doon sa ilalim. Sa 2 Corinthians 5:8, Philippians 1:23. No longer in the heart of the earth. No longer in the heart of the earth. For our conclusion, mga kapatid, Christ's journey into the lower parts of the earth was a victory march, not a defeat. He fulfilled prophecy, freed the captives, declared judgment on the rebellious spirits, and came forth holding the keys of hell and death. Believers can now rejoice and say, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Makikita natin yan sa 1 Corinthians 15 verse 55. Wala na pong tibo ang kamatayan sa atin. At ang libingan at ang impyerno ay wala na pong power over us. Why? Because our Lord Jesus Christ overcame them all. Amen. If Christ, listen to this. This is my final challenge to you, mga kapatid. If Christ was willing to enter the deepest realms to fulfill our redemption, we should be willing to go to any lengths to reach souls. Amen. Sana po, ito po ang magbigay sa atin ng motivation na mag-akay ng kaluluwa. Sapagkat kung si Kristo nga ay sinuong ang impyerno para sa atin, tayo po ba ay basta-basta na lamang matatakot o tatamarin na mag-share ng gospel? His victory over death should be our motivation for bold, uncompromising gospel proclamation. Amen, mga kapatid, gamitin natin ang social media. Gamitin po natin ang ating mga bibig. Sharean po natin ating mga kaibigan. Gamitin natin ang ating mga paa. How beautiful are the feet of them na nagdadala po ng mabuting balita, ng glad tidings of salvation. Mga kapatid, I hope na kayo pinapagpala ng ating pong napakagandang mensahe ngayon pong umagang ito. Salamat mga kapatid. I hope na kayo po ay napagpala.